ayan, meron tayo dito YTX 125. Natanggal na natin yung tangke niya, mga cover. So bubunutin naman natin yung head niyan. Pakikita ko sa inyo kung paano mag timing at saka mag assemble at saka mag disassemble. So babaklasin nyo yung mga tornilyo, lahat, pati yung dito sa kanyang ignition coil tatanggalin nyo rin, kasi bangga yung tornilyo niya pag hinugot nyo mamaya. Yung apat do sa loob babangga. So papakita ko sa inyo mamaya kung paano buuin at saka yung timing niya. So ito ngayon ay ang naging sakit itong YTX na to, sobrang lakas ng umusok. Nagpa-change oil daw si sir nung isang araw. Ngayon para siyang HD3 na. Kaya nagpagpa siya ni boss na ipa-check up na yung kanyang block at saka yung kanyang valve seal. So pakita ko sa inyo, papaklasin ko muna itong 5 tornilyo sa ibabaw. Tapos mamaya pakikita ko sa inyo kung paano yung timing niya at saka yung kanyang sakit pag nag-uusok, no? So kahit hindi ka na magbukas nitong cover dito, makikita mo na yung timing yan dito sa ibabaw. Pag gumagalaw yung valve clearance niya, ibig sabihin naka-timing ka na, no? So napunot na natin yung kanyang block. Ito, kakalasin naman natin to para matanggal natin yung ito, kasi yung pinakang lock ng cams nya tsaka anong pin ng rocker arm para mapalitan natin ang valve seal. So babaklasin natin to. Yan, ali rin na tres kung kailangan. Yung block naman nya, so walang tama. Kita natin wala naman tama yung block. So bumigay lang dito talaga valve seal. Tapos yung ring isasama na natin, kasi yung yakita nyo yung singaw na yan. Pwede din natin itong palitan na ng piston para mas malaking bayaran ng may-ari, no? Pero hindi natin gagawin, lilinisin lang natin ito. Piston ring lang ating papalitan, tapos valve seal, kasi magkano rin yung piston. Pwede pa naman lilinisin na natin, lilinisin yung mga butas dito sa may gilid ng piston para mas maganda uli yung daloy ng langis. Tapos lalagyan natin ng magandang langis mamaya. So yan, magkakalas muna tayo nito. Ito muna ang babaklasin natin. Pag natanggal natin yan, mahugot na natin yung pin. Tapos tatanggal natin yung rocker arm, makuha natin yung valve seal. Tigas, putol, nakapak. Sundutin nyo, tulak konti, sundot, tulak konti. Ito nyo lumabas. So ganun din. Makuha nyo na yan. So ito yung shim nya. Yan shim. Pag hindi nyo na i-tune up, inyong ingatan to. Sombrero to, dapat may magnet kayo. Magnet, pangkalas. Ayan, magnet nyo to. Ayan yung shim. Ayan yung sa intake. Tungkod nyo. Ito naman sa exhaust. Tapos pwede nyo nang tanggalin to. Tumalbog.
natin. Ito yung valve seal nya. Ayan, ito yung papalitan, saka ito. Dami-dami na yan. Lilinisin na muna natin. So ayan, napalitan na natin ng valve seal. Ayan, ito yung valve seal nya. Ito yung part number nya. Ayan yung part number. Pwede din to sa FSA. Pwede nyo kabit sa FSA. So syempre pag nakabit kayo ng valve seal, ayan, gasan nyo muna ng gas. So, napalitan na natin ito ng valve seal. Tapos nalinis na rin natin yung kanyang pinakang yun, nahulog yung kanyang ilalim. So dahil may nahulog na natin to. Ang lalaki ng ginagawa yun. Pero ito matatapos ito akin eh. So ayan, nailagay na natin yung valve lock. Medyo mahirap maglagay. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga at counting technique, no? So, sunod naman yung pangalawa nating barbula. So katulad uli ng dati, ganun lang ang technique.
Jack. Yung mataas ang ano. Ito ah. Press natin. Yun. Aantayin nyo lumagitik. Tapos, yan. Yun yung okay na. Tapos lalagay natin yung pinakang SIM nya. Check muna natin kung may tatagas na gas dito. Lagyan natin ang gas yung intake. Ayun, kaya man siya natagas. So okay yun. Tapos itong kabila ganun din. Nasa natin para mas malinaw. So ilalagay na natin itong SIM. Ayan, kita nyo naman may bakat naman siya. Nakita yung SIM. May bakat siya ng tama ng barbula. Kaya kung ano yung bakat, pag anong ding lalagay nyo. Huwag nyo lang pagpapalitin yung dalawang SIM, yung intake at saka exhaust. Kasi pag nagkapalit yan, mag-iiba ang pinakang adjust ng barbula. Nasa sa inyo naman yun. Kung sakali nagkapalit, i-double check nyo na lang yung pinakang valve clearance nya. So ganyan lang paglalagay nyan, baliktad yan, ganyan. So ganyan lang, tulad ng dati ay na pumasok. Yan, ganyan. Tapos tulak. Kung may flat screw kayo, flat screw. Yan, dahil siya Monroe Pia. Sa Robert ko lang naman naalaman. So ayan, ipasok na natin yung ano niya. Tapos ipapantay nyo kasi may butas yan doon. Lalagay nyo yung lock. Kaya kita nyo yan, may butas kasi itong pin. Pakita ito isa yan, no? Kita nyo yung butas, may thread kasi yan. Kaya tatapat nyo yan doon sa butas, no? Yan. Kasi may lock yan na dapat tumama. Sunod naman itong kanyang exhaust, intake exhaust. Katulad ulit nung dati, kita nyo yung bilog may bakat. Ayan. Ganun ulit. So katulad ulit nung dati, lagyan natin ng konting langis, tapos tutok lang, tulak lang siya, tapos tapat ulit natin doon sa butas siya.
siya sungkitin pag kuha kayo ng matilos. Pag sumobra, sungkit. Yan, para walang sablay. So ito kasi, ito yung pinakang lock niya. Yan, nakapatong siya dito. Double lang purpose ng lock. Lock sa cams, tsaka pinakang washer ng mga bolt, tapos pinakang washer din diyan sa may rocker arm pin. So, dalawang alin yan na tres. O yan. Kaya katulad dito isa hindi tumapat. Yun, tumapat din. Baka may lang muna, pag alam nyo sumentro na, saka nyo siya kapitan, no? Or pwede nyo ding huwag munang kapitan ng sagad, kaya lang baka malimutan nyo. Antayin nyo may pasok yung 4 na bolt. Yung 4 na bolt, saka nyo sila kapitan. So dahil hinasa natin ito kanina, tumukod na yung kanyang barbula. Tumukod na, kaya ang gagawin natin, adjust natin ng bago. So ikakabit na muna natin dito sa kanyang block cylinder. Saka natin siya i-tune up ng bago pag naka-timing na yung kanyang cams, no? Yan. So mamaya mag-assemble naman tayo ng piston at saka ng piston ring. So naayos na natin yung piston niya, naikabit na natin yung piston ring. Ang piston ring nga pala, so huwag nyo pagtatapatin. Yung gap niya dapat magkakalayo, no? Madami namang tutorial diyan kayo mapapanood sa pagkakabit ng piston ring ng kahit na anong motor. So pare-pares lang naman ang pag-install ng piston ring. Dito sa part na to, inabot na tayo ng gabi, kaya medyo abot na tayo dyan ng gabi, kaya medyo so yung napakabit nating gasket ay replacement kasi walang makuha ngayong gasket. Kaya replacement, pati napakabit nating piston replacement din. So OT tayo ngayon, day off kasi namin ngayon, sarado talaga ang shop. So inabot lang talaga ng pagkaubos ng parts, kasi linggo natin ginawa, inabot na ng Lunes kasi hindi natin akalain na wala na pala tayong stock na pyesa na piston ring. Ngayon yung ating nabilhan ngayon ay piston ring na ano lang, replacement lang, piston kit. Yan, nakita nyo naman siguro kung paano ko pinasok ang piston, no? Tapos silahin nyo yung timing chain. Kung may magnet kayo o rayos, ganyan lang gagawin nyo. Yan, hilahin nyo siya, lagay sa ibabaw, tapos uti-uti nyo ng ibaba. Yan, nakita nyo? Yan, nakalapat na siya. Dapat yan nakatap ang piston. Tataas nyo yung piston, no? Kaya kita nyo nakalubog, ibig sabihin hindi nakatap yan dito. Itataas nyo ngayon yung piston nya. So sa pagkakataon yan, kailangan nating pihitan siya dito ng 17 para tumaas yung piston.
Yan, dapat to nakataas ang piston pag i-assemble nyo na ibabaw. Halimbawa hindi siya nakataas, hindi yung nakatiming dito, sigurado sa ilalim sa may magneto. Taas nyo siya ang piston, tapos ang kasunod niya gasket na. Pwede nyo nang ipatong yung cylinder head, no? So may isa pa nga pala akong tip sa inyo. Pagka wala kayong mabiling cylinder gasket, pinturahan nyo na lang. Yan, katulad nito, pininturahan ko na lang. Kasi maganda pa naman yung pagkalata niya. Sayang din kasi nakakatipid pa yung may-ari. Yan, kung may pintura kasi yan, lalapat siya ng maganda, walang sisingawan ulit kahit anong birit mo, no? So ikalagay na natin yung kanyang chain guide. Ito yung kanyang chain guide. Tapos lagay na natin itong kanyang yung pininturahan natin cylinder gasket. Yan. Uy, laki po. Nadali natin yung ng pintura. Hindi kasi natin pinatuyo. So sprayin ulit natin. Tuyo muna natin. Ayan, patutuyuin lang. Ito na natin patuyuin sa kanyang okay na. Tapos lalagay na natin yung kanyang cylinder block. Siyempre bago natin ilagay yung cylinder block, lagyan muna natin ng kanyang dowel pin. Yan. Tapos patong na natin yung kanyang cylinder block. So ayan yung kanyang cylinder block. So chinik up na naman natin to, walang singaw yung kanyang combustion, kanyang valve. Hugutin yung kanyang timing chain. Dahil yung timing chain niya nilaglag natin, kailangan nyo ng magnet. Tapos lagyan na natin siya ng stud bolt, yung 4 na bolt niya, tsaka 2 allen. So yan, ito
Ito yung dalawa sa ilalim. Hindi na siyang hahapitan. Ang sakit nga pala niyan ay numero 12. Numero 12 ang tornilyo niyan. Ano lang is? Ito nga pala, pag tinorque range nyo, mas magal na. Pero kung kayo naman ay walang torque range, kalkulain nyo na lang yung tamang hapit, yung alam nyo hindi naman malulustrate yung pinakang ilalim nya. Siyempre pagka matagal ka ng manggagawa, alam mo na rin yung sukat ng mga, sa pulso mo pa lang alam mo na kung malulustrate o hindi, no? Yan, pagkatapos nating hapitan yung apat na tornilyo, hapitan naman natin to kasi hindi ko yan hinapitan muna kasi kailangan mo nga pala dyan ng allen na 5 at saka 3. So ito hindi ko muna ito hinapitan kanina kasi para hindi sumala yung mga tapat nya. Pinakang washer kasi ito, may pag hinapitan mo at sumala, medyo gaganit pihitin. Yan, kung lilimutang hapitan to, tsaka yung dalawang allen na 5mm, 5 naman ang sukat nung panghapit nyo sa allen. Ito alalay lang kasi maikli lang naman to. Tapos yun na ditong allen, yan sa may dalawa, huwag nyo lilimutang hapitan kasi minsan na ilalagay pero nalilimutang hapitan to. Kailangan may allen kayong 5 at saka 3 kung kayo ay magbabaklas nito.
medyo hahapitan nyo rin to kasi baka sumingaw yung ating gasket, no? Kasi yung base gasket natin replacement, pag uminit yun may posibilidad na maluto o pumutok. Kaya medyo ang hapit, medyo gaganda-gandahan yung hapit, no? Yan. Okay. So nakikita nyo yung gitling to. Yan nasa loob. Yan yung kuntil. Yan to. Nakita nyo. Dapat tapat yung kuntil na to, tumbak ng sprocket na yan. Magkatapat dapat sila. Tapos magkatapat din dito sa may magneto. Yan, nakita nyo yung gatla doon sa loob. Yan, may kuntil yan doon. Dapat yan magkakatapat. Pag magkakatapat na yan, so naka-timing na yan. Ibig sabihin, saan natin ilalagay itong kanyang push rod? No? Paglalagay ng push rod, ito lang. Isusuot nyo muna. Ulitin natin, ha. Angat muna, suot. Basta i-timing nyo muna para hindi kayo mahirapan. Ta-timing nyo muna sa sprocket. Kasi mahirap magpasok nito pag hindi hindi nyo kagad natandaan. Yan, dapat yan. O, kakapit natin, push rod. Medyo iwas natin ng konti. Tapos yun, kita nyo, nakapit na natin. Saka natin ikakabit ulit sa sprocket. Kasi nyo kung nagalaw siya, no? Dapat nagalaw. Yan. Tapos lalagyan nyo na siya ng tornilyo na 12. Ito to. Yan yung tornilyo niya, oh. So ayan, naikabit na natin yung cam sprocket, naikabit na rin natin yung kuntil. So pinakang timing niya yung kuntil na yan, yan kita nyo. At saka yung kuntil na ito sa ibabaw, yung back na yan, dapat yan magtatapat. Tapos dapat tapatin yung ilalim nito. Yan, nakita nyo sa ilalim. Yun. Yan. Dapat din tapat yan. So yan, hakapitan na lang natin. Tapos kakabit na natin yung mga cover nya, no? So para mas madali kayong maghapit nito, kontrahan nyo sa magneto nung 17. Tapos hapitin nyo siya. Yan. Sa lubong ba? Yan. Yan. Pag alam nyo hapit na, huwag kayong kakasigurado, paikutin nyo ulit itong magneto. Yan. Tingnan nyo kung okay na yung pagkakaikot nya, no? Dapat siya rotation. Pag siya ay nag-lock, ibig sabihin wala sa timing. Yan. Subukan natin uling i-check dito kung magtatapat uli siya. Kasi pag nag-iba ang tapat niyan, wala sa timing, no? Hop. Tapos check uli natin dito sa magneto kung talagang tama yung ating pagkaka-timing. Ayun, kita nyo? Tumapad naman. Kaya yun, timing na siya, no? Yan. Yan, kita nyo, gabi na. Overtime na tayo, overtime. Gabi na. So pagdating nyan, kabit na natin yung cover nya. Wala na naman tayong nalilimutan. Kabit natin yung cover. Yan. 5 tornilyong 8 yan.
Yan, 5 tornilyong 8. Yung may mga washer, hindi yan, dito yan sa gilid. Pili ka nung walang washer. So yan, 5-8. Kung kayo na may pambayad, huwag na kayo mag DIY kasi mahirap. Magkano lang naman labor nito, huwag na kayong mag-arimuhan kasi pag nagkamali kayo, sigurado mas malaki ang gastos nyo, no? Bayad nyo na lang sa mga legit na mekanikong kilala nyo, kasi mas mahirap itong gawin kaysa mga barako, mga TM, yung mas nahihirapan ko siya kaysa basta mas madami siyang baklas. Sa akin mas mahirap tong gawin, pero pagka sanay ka na siguro madali lang. Pero sa akin kasi medyo mahirap kasi madalang naman to, madalang naman namin gawin tong gantong motor kasi bira to, mahirap lang mag timing. So ayan, umaandar na po siya. Nakita nyo naman, bukas na po, umaandar na po siya, wala na po siyang usok, tahimik po ang makina niya. So ikakabit na lang po natin yung ibang cover. Yan po ay pinaandar natin ng walang tambutso para makita natin kung talagang wala na siyang usok. So wala na pong usok. Yan, kita nyo naman po, tahimik na tahimik ang makina. So yan, kakabit na lang po natin. Sana may natutunan uli kayo sa kaunting video ito. At kung kayo po ay gusto magpagawa sa akin ng inyong motor, dito lang po yan sa Along Balyan, Pangi, Laguna, sa Kuya Idek Motor Shop. Makikita nyo po kami sa highway lang, tabi lang po ng highway. Kita nyo po gabi, no? Yan, alas 8 na po ng gabi, in-overtime natin kasi gagamitin ng may-ari ng bukas ng maga-maga pamamasada ng estudyante. So yun, hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood.